At sa iba pang ulat, nakipagpulong si Defense Secretary Voltaire Guzmin kay Japanese Minister of State Ichita Yamamoto nitong nakalipas na Huwebes sa Campo Aguinaldo. Sa nasabing pulong, tinalakay nila ang issue sa West Philippine Sea. Si Yamamoto ang in charge sa ocean policy and territorial issues ng Japan. Ang buong ulat mula sa aming kasamang nagbabalik na si Waywaya Macalma. Ang Pilipinas at Japan ay hindi kailangang gumamit ng dahas. Ito ang siniguro ng dalawang opisyal ukol sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang pagtitiyak ni Japanese State Minister Okinawa and Northern Territories and Minister in charge ng Ocean Policy and Territorial Issue ng Japan na si Ichita Yamamoto na nag-courtesy call kay Defense Secretary Voltaire Guzmin. Kasama ang iba pang matataas na opisyal ng militar ng Pilipinas at Japan sa 30 minutong pulong. Ayon kay Yamamoto, pareho ang sentimiento ng dalawang bansa ukol sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ngunit naninindigan ng Japanese minister na dapat ay i-maintain ang status quo ng dalawang bansa unilaterally by force. 発信していくと、このことで一致したと、これが私は一番大事なポイントだと思っています。Defense Secretary Guzmin told me the concern. We shared the Philippines situation and Philippines concern, and we had a very frank discussion. The most important point that I believe is that we shared the view that any country should not pursue to change the status quo unilaterally by force. Napagkasundoan ni Guzmin at Yamamoto na ma-establish ang rule of law na kung saan ito ay importante sa buong rehiyon at kailangan ang kooperasyon ng dalawang bansa. Ito upang magpadala ng isang malakas na senyales na isinusunod at Pilipinas sa international community. 日本とフィリピンがしっかりと協力をして国際社会に訴えていく重要性があると。 We also agree that the rule of law is very important in this region and in maritime domain. We also agree that the establishment of rule of law is a very important agenda which requires the close cooperation between Japan and the Philippines. And we would like to continue to cooperate with the Philippines in order to send a strong messages to international community. Gayunman, tumanggi na ang opisyal banggitin ang mga detalyadong gagawin ng dalawang bansa ukol sa mga ginagawang panghihimasok ng China. Gaya na lang sa sitwasyon na nangyari sa standoff ng China at Japan sa Senkaku Island sa Japan. Binisita ng opisyal ang Subic Bay Metropolitan Authority na kung saan ang lugar ay naging base militar ng mga Amerikano. Maraming natutunan si Yamamoto sa tema ng Subic na kung saan posibleng gamitin niya ito sa Okinawa, Japan. Bukod kay Guzmin ay nakipagpulong rin si Yamamoto kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Para sa telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.